video, the name our Lord Jesus Christ. Our topic for tonight, is salvation. It not always. Salvation is not always. Because the false prophet said about this, once saved, always saved, is a wrong doctrine. Wrong doctrine about the once saved, always saved. Therefore, is a topic for tonight is not, salvation is not always. Ganun po. Hindi po, ang salvation po, hindi po once saved, always saved. Hindi po, ang kaligtasan, hindi po yun, yung tinawag ka na sa church, tapos ligtas ka na, hindi po yun. Isa wrong doctrine about this, once saved, always saved. Ganun po. Salvation is not always. Ganun po. Yung pag magbabalik loob na sa Diyos, o kahit na ano pa yung kasalanan mo, pinatawad ng Diyos yun. Kahit na anong kasalanan mo pag nagbalik loob ka sa Diyos. Ang tao po naligtas sa biyaya, pero hindi po once saved, always saved. Salvation is not always. Wrong doctrine about this once saved, always saved. Salvation, not always, is a topic for tonight. Yun po ang ating paksa, ating topic. Salvation is not always. It's a topic for tonight. Ang tao po naligtas sa biyaya, no? Pero hindi yung pag tinawag ka na ng Diyos sa church, sa kanyang mga utos o sa ebanghelyo, o ligtas ka na nun, kailangan mananatili ka ron sa kaligtasan, hindi ka aalis doon. Ganun po yung salvation. Always to salvation, once saved, always saved, you stay the command God. Follow here until the end your life is a true salvation. It's not to enter the church to call the gospel, or is you save now, not always to salvation. Hindi po ang kaligtasan, hindi po once saved, always saved. Ang always salvation po, no, yung once saved, always saved, kung mananatili ka sa utos ng Panginoon, yun po yung once saved, always saved. Pero pagka hindi ka nanatili sa utos, so hindi po yun, maling aral po yun, yung once saved, always saved. Ang tao po naligtas sa biyaya, ayun po tamang aral. Pag tinawag ka sa ebanghelyo, o dati kang masama, o nakakagawa ng mga kasalanan, pag tinawag ka ron, ligtas ka na. Pero pagka umalis ka ron sa kaligtasan, o hindi ka maliligtas nun kasi sumuhay ka. Ganun po. Ang kaligtasan, yung bang until the end your life is a true salvation. Don't give up, gano'n. No give up the follow the Lord Jesus Christ, the command. Ganun po. Hindi po once saved, always saved yung kaligtasan. Not always, you call the church, tapos you save now, always, no. Hindi po yun. Ang kaligtasan po,
pagka yung nananatili ka ron sa utos ng Panginoon. O pag nagbalik loob ka na, no, ligtas ka nun kasi wala pong wala pong nakapaging banal, wala pong nakatupad sa utos ng Diyos eh. Walang malang inaring ganap sa utos ng Diyos. Kaya tayo nangaligtas sa biyaya. Pero yung biyaya, no, yun, ang kaligtasan na biyaya, hindi po yun nananatili. Pagka yung tumalikod ka o wala kang salvation nun. Pag umurong ka, sabi nga ng Diyos, ang aking lingkod na matuwid, mabubuhay sa pananampalataya. Ngunit kung siya'y umurong, di kalulugdan ng aking kaluluwa. Ayun, yung salvation po, you always follow the command God, our Lord Jesus Christ, until you end your life, the end. Yun po yung tunay ng salvation. Always, once saved, always saved. Yung patuloy kang sumusunod sa utos. Pero kung tatalikod ka, hindi po ganun. Isa topic for tonight is salvation is not always saved. Kaya ganun po. Kasi nga, walang napaging ganap sa kautusan kasi lahat ay nagkasala. Sabi po ng banal na kasulatan. Itong sabi po ng banal na kasulatan. Ang tao ay nangaligtas, no? Sa biyaya. Ayun, naligtas tayo sa biyaya sa pagkatawag sa atin. Kahit na dati tayong makasalanan, pag nagbalik loob tayo sa Diyos, o yun, naligtas na tayo nun. Pero kailangan, manatili ka ron sa utos, sa kaligtasan. Kung madaig ka ng diablo, o madaig ka ng sanlibutan, o mawawala sa yung salvation, ganun po yun. Kailangan, until the end your life, yun po yung tunay na salvation, yung hindi ka tatalikod sa mga utos at aral ng Panginoong Yesus. Kasi walang nakatupad sa utos, kaya sa utos, wala pong nakaganap niya ng utos lahat, no? Wala po niyang nakaganap sa katupad ng utos. Lahat nagkasala. Kaya yung pag tinawag ka sa church, sa ebanghelyo, o yun, ligtas ka na nun, naligtas ka na. Pero kailangan, susunod ka na sa utos. Kasi pagka yung hindi ka sumunod, o tatawagin ka ng aso at baboy, ganun po. Kaya kailangan, susunod tayo. Kasi sa utos ng Diyos, wala pong nakatupad doon. Walang nakatupad sa utos ng Diyos, kaya walang napaging ganap sa utos, kaya Kaya ang salvation, biyaya ang salvation, no? Naligtas tayo sa biyaya. Pero yung biyayang yun, pag natawag ka na, hindi ka na dapat umalis doon sa mga aral ng Diyos, sa utos, mananatili ka na sa pagsunod para maaligtas ka. Ganun po, hindi kasi, ang salvation po kasi, hindi yan one save, always save eh. Salvation, it not always. Kailangan, always you save, one save, always save, you stay the command God. Yung po ang tunay na salvation, yung mananatili ka sa kanyang aral. Pero yung, di ba, dati kang makasalanan, o nakagawa ka ng masama, o tinawag sa ebanghelyo, ligtas ka nun, ligtas na yon. Pero kailangan manatili ka na sa utos, ganun po. Kasi walang nakatupad sa utos eh, sabi ng banal na kasulatan. Walang napaging ganap, lahat ay nagkasala. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Roma 3:19. Ngayon nga, nalalaman natin, anumang sinasabi ng kautusan, yaon ay sinasabi na nga sa ilalim ng kautusan. Upang matikaw ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mapasa ilalim ng hatol ng Diyos. Sapagkat sa magitan ng gawa ng kautusan, ay walang aarihing ganap sa paningin niya. O walang aarihing ganap sa paningin niya kung sa pamagitan ng kautusan. Kasi lahat na nagkasala. Kaya pag nagbalik loob ka sa Diyos, yun, inaring ganap ka na sa pananampalataya sa Panginoong Yesus. Yung nga lang mananatili ka na sa pagsunod ng utos. Pero pagka yung naday ka ng sanlibutan, o naday ka ng diablo, o hindi mo nilabanan siya, o mawawala sa iyo yung salvation. Yun po yung tumunay na aral ng banal na kasulatan. Ito, basahin ko sa inyo muli, no? Tapos papatuloy ko.
Sapagkat sa pamagitan ng gawa ng kautusan ay walang laman aarihing ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Datapat ngayon, bukod sa kautusan, ipinahayag ang isang katwiran ng Diyos na sinasaksihan ng kautusan at ng mga propeta. Sa makatwid bagay, ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sa lahat ng mga nagsisisampalataya sapagkat walang pagkakaiba. Sapagkat ang lahat ng nagkasala nga ay hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. O, tanyo nga, walang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Yung tao naligtas sa biyaya lang sa pananampalataya sa Panginoong Yesus. Kailangan mananatili ka sa biyaya, sa pagtawag niya, sa utos niya. Kasi sa ngayon, pag nandun tayo nananatili sa utos ng Diyos, no? Tapos nagkasala tayo ng hindi sadya, tinutubos ng Panginoong yun. Huwag mo lang sasadyain yung kasalanan. Ganun po, kasi tayo nga naligtas nga sa biyaya. O, patuloy ko po, sapagkat inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa magitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. O yun o, natubos tayo ng Panginoong Jesus sa kasalanan. Yun po yung tunay na kaligtasan kasi nga walang nakatupad sa utos. Kailangan mananatili ka ron sa Panginoong Yesus sa pananampalataya sa kanyang mga salita o sa kanyang mga utos. Ganon, yun po yung kaligtasan, hindi po yung one saved, always saved. Tapos kung maday ka nga ng sanlibutan, matalo ka ng diablo o hindi ka maliligtas nun. Kailangan ang kaligtasan o mananatili ka sa utos kasi walang napaging ganap sa kautusan eh. Sabi ng banal na kasulatan eh. O basahin ko po rito sa inyo sa 3:28. Kaya nga, may papasya natin ang tao inaaring ganap sa pananampalataya hiwalay sa mga gawa. Ang Diyos baga ay Diyos ng mga Hudyo lamang, hindi baga siya ang Diyos din ng mga hintil. Oo, ng mga hintil din naman. Kung gayon nga, iisa ang Diyos at kanyang aaring ganap ang pagtutuli sa pamagitan ng pananampalataya at ang di pagtutuli sa pamagitan ng pananampalataya. O yun o. Niwawalan kaya natin kabuluhan ang kautusan sa pamagitan ng pananampalataya. Huwag nawang mangyari kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Yun, pinagtitibay pa yung kautusan dahil ayun, kasi tao naligtas sa biyaya pag tinawag ka na sa Panginoong Yesus, sa kanya ebanghelyo, sa chat, o yun, ligtas ka na nun kasi wala nga nakatupad sa utos eh. O yun, kailangan mananatili ka na sa kautusan niya. O kung di ka naman makatupad, siya naman yung alalay mo. Kaya doon po, yun po yung biyaya ng Diyos, ang tao naligtas sa biyaya pag tinawag ka. Hindi na binibilang sa atin yung kasalanan, sabi ng banal na kasulatan. Ito, basahin ko sa inyo muli rito sa Roma 3:28. Kaya nga, may papasya natin ng tao'y inaaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. O inaaring ganap sa hiwalay sa gawa ng kautusan. Yun yung mga nagbabalik loob sa Diyos na sumusunod na sa utos. Sabi nga makipag-isa sa kanyang sanlibutan, hindi na ibibilang sa kanila ang kasalanan. O dito sabi ng banal na kasulatan. Yun po yung biyaya ng Diyos, yung tayo nangaligtas sa biyaya. Kapag nagbalik loob ka na, kahit makasalanan ka, nagbalik loob ka sa Diyos, kasi hindi mo pa alam yung utos o yung mga kanyang mga katulan, pag nagbalik loob ka, lahat ng kasalanan mo, bali todo na yun, hindi na ibibilang ng Diyos. Pero kailangan manatili ka ron, kasi kung hindi ka mananatili, maday ka ng diablo, kasi may kalaban tayo rito, yung mga bad spirit, ganun po. Saka yung mga sumusunod sa kanya, yung mga kampo niya, yung panig sa mga gawang masama, sa kadiliman, ganun po. Tayo naligtas sa biyaya, yun po. Pero yung biyaya nyo, hindi po yun one save, always save. Kailangan, patuloy ka sa aral, ganun po, sa susunod ka sa utos. Ito, kahit makasalanan ka pa rito, yung bang kahit makasalanan ka,
pag nagbalik loob ka sa Diyos, o inaaring ganap ka niya, o baliwala ng kasalanan, ito po sabi ng banal na kasulatan. Kasi nga, kung kaaway, ganun po ang mga Kristiyano. Sa pamagitan ni Kristo, at ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo. Sa makatwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan. Sa kanya rin hindi na binibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan, o hindi na binibilang yung kasalanan pag nagbalik loob ka sa Diyos. Yun po yung biyaya ng Diyos, kahit makasalanan ka pa dati, tapos magbalik loob ka sa Kanya, tapos susunod ka na sa Kanyang utos. O yun ang biyaya. Kaya susunod ka ng palagi, kung hindi ka maliligtas nun. Sabi nga ng Diyos, ang magtitiis hanggang sa wakas yung maliligtas. So yun, yung pagsunod sa utos ng Diyos. Ikaw po yung maliligtas hanggang sa wakas. Ganun po. Ito, At pinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, nawaring namamanikan Diyos sa pamagitan namin. Kaya pinamamanikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. O makakasundo tayo ng Diyos kung lumalakad tayo sa liwanag. Ganun. Yun po yung, kailangan nanatili ka sa liwanag sa Kanyang utos. Yun po yung tunay na salvation. Hindi ka na aalis dun sa Kanyang mga salita. O kung magkasala ka naman, siya nang bahala dun. Pero wag mo lang sasadyain. Yun po yung always, yung once saved, always saved. Mananatili ka sa aral, sa utos. Pero pagka hindi, hindi yon, hindi ka maliligtas nun. Kasi nga may kaaway ang Kristiyano, yung diablo. Ito sabi ng banal na kasulatan, ligtas ka na ron yung pagka yung nagbalik loob ka sa Diyos, o dati kang nakagawa ng masama, kasalanan, o di ba? Ito yung mga dating inaring ganap po, yung nagbalik, kasi ito po yung aral sa dating Kristiyano, yung nagbalik loob sila sa Diyos, sa Panginoong Yesus, o inaring ganap na sila. O ito, kita nyo mga masama yung ginagawa nila rito, sabi sa banal na kasulatan, pero inaring ganap na sila. Yun po, kahit na ganito yung ginagawa mo, pag nagbalik loob ka sa Diyos, tumusunod ka sa utos, yun, yung biyayang kaligtasan ng Diyos. Ngayon, mananatili ka na doon. Hindi ka natatalikod sa mga pagsunod sa Panginoong Yesus, sa utos. Ito po, tignan nyo to. Lahat to kasi mga masasama yung binabanggit dito Pero inaring ganap na sila. Kasi nga, naligtas nga ang tao sa biyaya dahil walang napaging ganap sa kautusan. Lahat ay nagkasala, di ba? Sabing ganon. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Kasi nga, may mga tao hindi alam pa yung utos Ako, dati, nung hindi ko alam yung utos, nakakagawa ko ng kasalanan sa Diyos nun. Pero naalam ko na yung utos, napapaglabanan ko na, niwasan ko na po yun. Kasi may aral na ako ng Diyos Kasi nga yung tao, pag yun, kasi hindi mo pa naman alam yung utos Yung utos lang na alam mo na, yun ang mabigat sa Diyos. Yung mabigat na kasalanan po. Ito, kahit na masama pa yung ginagawa ng tao, dati, kung magbalik loob na sa Diyos, idaring ganap na yun. Yun po yung biyaya ng Diyos. Ito, sabi ng banal na kasulatan, mga masasamang gawa ito dati ng mga tao, pero inaring ganap na sila nung kapanahunan ni Apostol Pablo. Dito po sa unang Korinto 6:9. Hindi ba ganinyo nalalaman ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mapakiapid ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga ngalunya, ni ang mga nang bababae, ni ang mga mapikiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manlalasing, ni ang mga pagtungayaw, ni ang manglulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Hindi magmamana ng kaharian ng Diyos itong binabanggit dito sa verse na ito. Pero inaring ganap na sila dahil ang tao nga naligtas sa biyaya Kasi nga, hindi pa nila alam yung utos noon. Hindi nila alam yung tunay na commandment ng iba, di ba? Sabi rito, inaring ganap na sila. Patuloy ko po. At ganyan ang ilan sa inyo. Ngunit, nahugasan na kayo. Kita nyo nga, yung ginagawa ng mga tao dito dati sa verse na ito, sabi rito,
Ganyan ang ilan sa inyo, ngunit nahugasan na kayo. Ayun yung biyaya ng Diyos, kahit na gaano ko pang kasalanan dati dito. O, pag nahugasan ka na ng mga salita ng Diyos, o inaring ganap ka na noon, pero hindi ka na babalik dun sa kasalanan, ganun, bawal na po yun. Kaya lalabanan mo na yung diablo, ganun po. Magagawa ng kadiliman. Kailangan mananatili ka, sila, yung mga masasama rito binabanggit na tao, no? O gano'n, yun po yung kaligtasan. Pag tinawag, nagbalik loob tayo sa Diyos, o tapos sumunod na tayo, o yun po yung biyaya ng Diyos. Kaya mananatili ka na sa aral. Sabi nga, niwawalang kabuluhan ba namin ng kautusan? Hindi, amin pang ang pinagtitibay, sabi ni Apostol Pablo, di ba? O gano'n, yun po yung biyaya ng Diyos. Ang tao nangaligtas sa biyaya. O, di ba? Ito sabi sa kasi walang napaging ganap sa utos. Sa aral ng Diyos, walang nakatupad yan. Yung walang taong hindi nagkakasala. O basta sumusunod ka na, di ba? O, ang Panginoong Hesus na ang bahala sa inon pagka yung nagkasala ka hindi sadya. Ito sabi ng banal na kasulatan, ang tao nangaligtas sa biyaya. Dito po sa Efeso 2:8, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, o hindi ating sarili, kasi lahat nga nagkasala, walang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. O ganun, kaya yung tao nangaligtas sa biyaya. Nga lang mananatili ka sa biyaya ng Diyos. Manampalata, yung tinawag ka na sa ebanghelyo, sa church, o ikaw na yung hindi ka na dapat umalis doon, sabi ng banal na kasulatan. Kasi pagka umalis ka ron sa tinawag sa'yo, o magiging asot baboy ka na, sabi ng Panginoong Hesus. O to sabi, patuloy ko po, hindi sa pamagitan ng mga gawa, upang sino mang wag magmapuri, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Hesus para sa mabuting gawa ng mga hinandaan ng Diyos nung una pa, upang siya nating lakaran, o nangaligtas tayo sa biyaya. Nga lang, nung dati kang makasalanan, yun, biyaya yun ng Diyos. Pero mananatili ka na sa pagtawag sa Kanya sa utos. Sa Kanyang mga aral, ganon. Kasi pagka hindi ka na natili ron, o naday ka ng diablo, o sabihin ka, hindi ka maliligtas. Ang kaligtasan po yung, sabi ng Diyos, ang magtitiis, hanggang wakas, yung maliligtas. O yun po yung maliligtas. Yung magtitiis sa pagsunod sa aral ng Panginoong Yesus. Tayo mga Hudyo sa katutubo at hindi makasalanang hintil. Bagamat nalalaman na ang tao ay hindi inaaring ganap sa mga gawang ayon sa kutsan. O hindi ayon sa kutsan, inaaring ganap yung tao kundi yung sa pananampalataya sa Panginoong Yesus. Maliban na sa pamagitan ng pananampalataya kay Yesu Kristo, tayo rin ay nagsisimpalataya kay Kristo Jesus, upang tayo'y ariing ganap sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At hindi dahil sa mga gawa ayon sa kautusan, sapagkat sa gawang ayon sa kautusan, ay hindi ariing ganap ang sino mang laman. O hindi ariing ganap ang sino mang laman. Kasi nakasala Yung biyaya, yung kaligtasan, yung tumampalataya sa Panginoong Hesus. Kasi tinubos tayo ng Panginoong Hesus sa kasalanan, namuhay siya sa ilalim ng kautusan para matupos niya ang nasa ilalim ng kautusan. O patuloy ko po. Ngunit kung samantalang ating pinagsisikapan na tayo ariing ganap kay Kristo at tayo rin naman nasusumpong ang makasalanan, si Kristo baga ay ministro ng kasalanan, wag nawang mangyari. O wag nawang mangyari, sabi ni Pablo. O kung aking nga muling itatay ang bagay na aking sinira sa aking sarili, pinatutunayan ko na ako'y suwail. O yun, yung alam mo na yung utos. Yung alam mo na yung utos, tapos sinuway mo, suwail ka na nun. Ikaw na yung anak ng suwail. Pagka yung alam mo na yung utos, o ganun. Sabi ni Pablo rito. Kailangan, alam mo na yung utos, hindi ko nababalik dun sa mga masasamang gawa ng tao. Ganun po. O patuloy ko po. Sapagkat ako, sa pamagitan ng kautusan, ay namatay sa kautusan upang ako'y mabuhay sa Diyos. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman, kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalatayang ito ay sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig
at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Hindi ko niwawalang halaga ang biyaya ng Diyos, sapagkat kung sa pamagitan ng kautusan, ang katwiran, kung gayon si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. O namatay ang Panginoong Yesus dahil sa tao para matubos niya yung sasampalataya sa Kanya, ganun. Nakaligtas tayo sa biyaya, yung nga lang, susunod tayo sa utos ng Panginoong Yesus, ganun. Kasi yung mga natubos sa kasalanan, yung nasa ilalim ng kautusan, kaya mali yung sinasabi nila, tinawag sila sa pangalan ng Diyos, tapos sila yung natubos. Maling aral po yun yung sabihin mo, tinawag ka sa pangalan ng Diyos, ikaw yung natubos. Hindi, mga bula ang propeta po yung ganun, yung tinatawag ka sa pangalan ng Diyos, ikaw yung tinubos. Hindi po yun. Ang tinubos po ng Diyos, ng Panginoong Yesus, yung nasa ilalim ng kautusan, ganun po yun. Pagka wala ka sa ilalim ng kautusan, hindi ka sumunod o hindi ka natubos. Sabi nga, siyang gumagala sa labas ng daan ng kaunawaan, magpapahinga sa kapisanan ng patay. O nasa labas ka ng kaunawaan, kapisanan ng patay yun, yung mga kasalanan po. Di ba? Ang kabayar ng kasalanan, kamatayan, sabi ng banal na kasulatan. Yun po yung natubos ng Panginoong Yesus, yung tinawag ka na, tapos mananatili ka na sa ilalim ng kautusan. Hindi po yung tinawag ka sa pangalan ng Diyos, tinubos ka, mali pong aral po yun. Ang tinubos, yung nananatili sa aral, sa utos, yun po yun. Itong sabi po ng banal na kasulatan. Sa 4:4, datapat nang dumating ang kapanahon, yung tinawag ka sa pangalan, kami ang tinubos, o mali pong aral yun. Yun po yung nasa labas ng daan ng kaunawan. Sabi ng ganun. Kasi may mga kapisanan, hindi po sa Diyos, pagka yung ganung mali ang pagkaunawa o mali yung aral, hindi po yun sa Diyos. Meron kasi mga kapisanan, yung mali yung aral, sila yung mga antikristo po yun. Wala sila sa tamang diwa ng ebanghelyo. Kahit sabihin mo pang pagpipisan yan wala ka sa daan ng kaunawaan kapisanan ng patay yun, sabi ng Diyos. Hindi po yung mga tinubos. Ang tinubos, yung nasa ilalim ng kautusan. Hindi yung tinatawag ka sa pangalan ng Diyos, ikaw yung tinubos. Mali po yun. Tinawag ka iglesia ng Diyos, iglesia ni Kristo, ikaw yung tinubos. Hindi po. Yung nasa ilalim ng kautusan. Ito nga kapisanan tong binabanggit dito. Pero yung wala sa pagkaunawa, hindi po yun natubos. Gaya ng pagkaunawa mo, ang kalikasan ng Panginoong Hesus tao, maling kaunawaan yun. Wala sila sa loob ng iglesia, sa church. Wala sila sa katawan ng Panginoong Hesus. Tapos, ang pagkaunawa mo, ang tagapagligtas mo, tao, mali po yun. Wala sila sa tamang church, tamang diwa ng Panginoong Hesus. Tapos, pagkaunawa mo, ang magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan, tao, wala rin sa pagkaunawa yun. Hindi po yun. Tapos, pagkaunawa mo, leader mo, huling sugo. Hindi po yun tunay na church, hindi po yun. Maliwanag naman, ang huling sugo, di ba, ang Panginoong Hesus, saka yung mga anghel, di ba, marami. Tinuro ko na po sa inyo yun. Yun po yung nasa Panginoong Hesus, nasa Diyos, nasa loob ng kaunawaan. Sabi nga, sa inyo pinagkaloob, makaalam ng hiwaga ng Diyos. Yun po yung nasa loob, yung nananatili sa aral, sa tamang diwa at kaalaman. Yun po yung nasa Panginoong Diyos, nasa Panginoong Yesus. Sila po yung tinubos, yung nasa ilalim ng kautusan. Hindi po yung tinatawag sa pangalan, ikaw na yung tinubos. Mali pong aral yun. Ito kasi sabi ng banal na kasulatan, kapisanan to, kasi pagtitipon din to Pero sa maling aral, diwa, hindi sila natubos, kasi nga maling aral nila Sabi ng Diyos, kapisanan ng mga patay yun, yung mga walang, kahit sabihin mo kapisanan ng mga patay yun, yung mga sinagoga ni Stanas. Ito sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Kawikaan 21:16, ang tao na gumagala sa labas ng daan ng kaunawan, magpapahinga sa kapisanan ng patay. Tingnan nyo nga yan, nasa labas ka ng kaunawaan, kahit sabi mong samba ka ng samba dyan, o nagpipisan kayo,
kapisanan pala yun ng patay kung wala ka sa kaunawa ng tamang diwa ng Ebanghelyo. Kasi yung sabi ng Diyos dito sa kawikaan pagka wala sa kaunawaan, hindi tamang diwa, o kapisanan nyo ng mga patay, wala po doon yung tunay ng salvation. Mga tagapagligtas mo, tao. Ang nagbibigay ng buhay na walang sa'yo, tao. Ang kalikasan ng Panginoon, tao. Ang huling sugo mo, yung leader mo, wala po yun, madilim po yung aral nun. Ayon sa banal na kasulatan, kapisanan yun ng patay, sabi ng Panginoong Diyos. Ito sabi, pag nasa labas ng kaunawaan, kapisanan ng patay yun. Kaya kasi nga, ang tunay na natubos, yung nasa ilalim ng utos, yun po yung tunay na church, yung nagsisilakad na sa ilalim ng utos. Hindi yung tinawag ka sa pangalan ng Diyos. Ikaw yung natubos, mali pong aral yun. Mali pong aral yun. Ito, basahin ko sa inyo ulit dito. Kasi pagka hindi, kahit nagtitipong kayo pa yun dyan kahit kapisanan pa yun Tapos wala ka sa tamang diwa, sa pagkaunawa, sabi ng Diyos, kapisanan nyo ng mga patay. Akala nyo sa Diyos. Di ba? Mali yun. Kasi wala sila sa tamang pagkaunawa. Ito sabi ng banal na kasulatan. Basahin ko po sa inyong muli rito. Sa Kawikaan 21:16. Ang tao na gumagala sa labas ng daan ng kaunawan, magpapahinga sa kapisanan ng patay. Kapisanan ng patay yun Yung mga ganon Hindi po sa Diyos yung ganon. Mga nagpapanggap lang yun na sugo. Kasi ang Diyos matuwid. Daan ng Panginoon Diyos matuwid. Walang kamalian sa Diyos. Yung kanyang aral, yung kanyang church, walang mali. Kasi ang Diyos matuwid. Sabi ng banal, ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Yung nasa loob, alam yung hiwaga, yung aral. Mali ang diwa mo, tagapagligtas mo tao, hindi po yun, madilim po yun. May-ari ng langit at lupa, tao, ang magbibigay ng buhay na walang hanggan sa'yo, tao, wala po doon, hindi po yung tamang pagkaunawa. Kapisanan ng patay yun, ayon po sa banal na kasulatan. Kasi nga, may mga iglesia, may mga church, yun yung po yung kay Beelzebul. Yung isang katawan din siya kay Beelzebul. Ito, basahin ko sa inyong muli. Sa Lucas 8:10. At sinabi niya sa ini pinakalob ang makaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng Diyos. Tatapat sa ibay sa mga talinghaga upang kung magsitingin ay wag silang makakita at makarinig ay wag silang makaunawa. Yung mga hindi nakakaunawa, ayun po yung mga false prophet po. Ayun po yung mga katawan ni Beelzebub. Yun po, yun po yung 666. Ganun po. Ayun po, yung mga tinubos, yung yung kaligtasan, ang aral natin, yung kaligtasan, not always, hindi, salvation is not always, hindi yung one save, always to save, hindi po yun. One save, always save, hindi po yun. Pagka tumalikod ka, hindi ka maliligtas, kasi kailangan, labanan mo yung diablo. Labanan mo pa yung diablo bago ka maligtas. Papasakop ka muna sa Diyos. Ito sabi po ng banal na kasulatan. Hindi po kasi one save, always save yung kaligtasan Hindi po kasi yun. Mali po yun. Ito sabi po ng banal na kasulatan. Salvation is not always. One save, always save. Hindi po yun. Wrong doctrine po yun. Isa wrong doctrine about the one save, always save. Ito, kasi meron ka pang kalaban ng diablo Sabi ng banal na kasulatan Kaya, hindi po yung one save, always save. Kasi may kalaban ka pa. Ang salvation, yung nakatupad ka na sa utos, yung namatay ka hanggang sa pagsunod, yun po yung tunay na salvation. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Sa unang Pedro 5:8, kayo'y mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang yung kalaban na diablo na gaya ng leon, umuungal at gumagala. Mahanap ng masisila niya. May kalaban na diablo pa para sabihin mo, one save, always save. Nasa ilabanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman, ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid
nasa sanlibutan. O, meron pang kalaban na Diablo, parang sabihin yung once saved, always saved. Salvation, not always. May kalaban ka pa. Always salvation, you stay about the command God. Ganun po yun. Until you end your life. Ganun po yun. Hindi po yun, kasi may kalaban Basahin ko sa inyong muli. Kayo maging mapagpigil, kayo maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na Diablo, na gayang leon, umuungal, na gumagala, numahanap ng masisila niya. Na siya'y labanan yung matatag sa inyong pananampalataya. Labanan natin matatag siyang Diablo, kasi nga, kaaway natin yun. Ayun, yun po yung may kaligtasan, yung sumusunod ko sa utos. Hindi yung once saved, always saved, ligtas ka na. Salvation is always, no. Salvation, not always. Always salvation, you stay command God. Ganun po yun. Hindi po yung tinawag ka sa church, nandoon ka sa mga samba, tapos ligtas ka na. Hindi. Tapos yung pala, gawa mo masasama. Hindi ka ligtas nun. Alam ng Diyos yun. Kasi siya rin nagpapadala ng Diablo para subukin ang pananampalataya mo. Gaya ni Job, di ba? Pinadala niya yung Diablo. May authorize ang Diablo para subukin ng lahat ng tao. Gaya ni Pedro, di ba? Hiniling ni Satanas na ikaw ay maliglig, di ba? Sabi nung kay Pedro. Di ba? Ganun po 'yon, may kalaban tayo, no? Kaya hindi po once saved, always saved yung kaligtasan kasi may kalaban Kailangan, para malabanan natin tong Diablong to, pasakop tayo sa Diyos, sumunod tayo sa utos. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito pa sa Santiago 4:7, pasakop nga kayo sa Diyos, tatapwat, magsisalangsang kayo sa Diablo, at tatakas siya sa inyo. Tatakas yung Diablo pagka nakasakop tayo sa Diyos. Sabihin, nasasakop tayo ng utos, nasa ilalim tayo ng kautusan. Yun po yung maliligtas, yung papasakop sa Diyos, yung magtitiis ka hanggang sa wakas. Kasi may kalaban na yung Diablo tapos sabihin nyo, once saved, always saved. Bali po yun. Ito sabi po ng banal na kasulatan. Dito po sa 8:11. Ito ang talinghaga, ang bini ay ang salita ng Diyos. At ang mga sa tabi ng daan ay ang mga nakinig. Kung magkagayo, dumarating ang Diablo at inaalis ang salita sa kanilang puso upang wag silang magsisampalataya at maligtas. Kita nyo aalisin ng Diablo yung aral sa puso mo para huwag ka sumampalataya at maligtas Tapos sabihin nila, once saved, always saved. Bali po yun. Salvation is not always. Ganun po yun. Kasi may Diablong lalabanan mo pa para maligtas ka. Ganun po yun. Ito. Kasi pagka yung naturuan ka na ng Panginoong Yesus, hindi mo iningatan yung salita niya, hindi mo nilabanan yung Diablo, hindi ka maliligtas kasi tatanggalin sa inyo yung Diablo yung nasik sa puso mo sabi ng banal na kasulatan Ito, basahin ko sa inyong muli rito. Sa Lucas 8:11 hanggang 12. At ito ang talinghaga, ang bini ay ang salita ng Diyos. At ang mga sa tabi ng kaya nga pagka yung kasing bumabalik ka pa sa kasalanan, ano ka na nun, yung sabi ng Diyos, aso ka na nun pag nagbabalik ka sa masama. Kasi ang kaligtasan po, yung magtitiis ka hanggang sa wakas, sabi ng banal na kasulatan, dito po sa magtitiis ka, mali pong aral yun. Dito po sa Gis ng Mateo, sa Gis ni Mateo 22, ito pong sabi ng Panginoong Yesus. At kayo kapopotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Datapwat, ang magtitiis, hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Yung magtitiis ka sa pagsunod sa utos ng Diyos, hindi ka nagbabackslide, yun po yung maliligtas. Sabi nga ng Panginoong Yesus, ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Ngunit kung siya'y umurong, hindi ka lulugdan ng aking kaluluwa. Sabi ng Panginoong Yesus dito, ng Diyos. Ito sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Hebreo
Hindi po one save, always save kasi may diablong aalisin pa yung mga aral sa puso mo eh. Kumbaga, ililigaw ka nito sa mga daya ng pansanlibutan, ililigaw ka sa kayamanan, ililigaw ka sa babae, o ililigaw ka sa maraming kapigat. Ikalawang Pedro 2:20 patuloy. Sapagkat kung pagkatapos na sila ay makatakas sa mga pagkahawa sa sanlibutan sa pamagitan ng pagkilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Hesus Kristo ay muling malubilihan at madaig na yaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos ng makilala ito, ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Ayun, dapat di ka tatalikod sa banal na utos. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka. At sa paglulubalab sa pusali, ang babaeng baboy na nahugasan. Kailangan hindi ka tatalikod sa banal na utos na binigay. Yun po yung tunay na kaligtasan. Ang magtitiis hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Ayun po. Kayo kapopuotan ng lahat dahil sa aking pangalan, tatapat ang magtitiis hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Yun po yung maliligtas, yung nagtitiis hanggang sa wakas sa pagsunod sa ebanghelyo ng Panginoong Hesus sa mga aral. Hindi po yung one save, always save. Hindi po salvation is always. Ganun po. Yung ating pong topic na natapos. Yung salvation is not always. Always salvation, yung stay the command God. Yun po yun. Until the end in your life. Ganun po. Labanan mo po yung diablo. Yung hindi ka ba nag-aalipin ng kasalanan, ganun po yung tunay na salvation. God bless po. Sana naunawaan nyo na ang kaligtasan, hindi po always, hindi one save, always save. Yun po yung topic nating natapos. Yun po God bless po. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Sana naintindihan nyo na ang kaligtasan, hindi po one save, always save. Always save, you always to stay the command God. Faith in our Lord Jesus Christ. Believe that. Ganun po yung tunay na salvation. God bless, ikat po. Sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus.